Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kompleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Hindi ho kaya ang ginawa ng Diyos, di ba nung si Kristo ipanganak, ibinaba niya mula sa kuwan, alam na, di sa makatudya, parang scripted lahat ang ginawa ni Kristo rito sa lupa. Simula nang siya isilang, pagkabata niya hanggang pagtanda. Yun hong tungkol sa gagawin ni Kristo, masasabi natin yun nakaplano na ho. Ayun. Nakaplano na po yun. Pero bukod sa kanya, hindi ho nakaplano yung iba. Siya lang, dahil meron ho siyang definite goal sa pagparito sa lupa. Meron siya talagang tutungkulin. Tutubusin niya nga ang tao 24 ni Lucas. Pakinggan niyo po. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Sabi niya, lahat ng bagay na nasusulat tungkol sa akin, kailangang matupad lahat. Kaya meron akong nakasulat na matutupad pa. Yun po ang nakasulat. Yun po lang at maraming salamat po. Maraming salamat din po. Lang sana ako. Sige po. Kasi naguguluhan lang ako dun sa nabasa ko sa sa mga anak ko ni Eva at Adan. Yung kay Cain. Kasi nagkauroon ho siya ng asawa, hindi ho alam kung saan ang galing yun o naguguluhan ho ako Kasi ganito yon. Talagang sa mga bagong nagbabasa ng Biblia, maaari tayong maguluhan dahil para bang nung umalis na si Cain sa harap ng Panginoon, nagpunta siya sa lupain ng Nod. Tapos doon ay nakilala niya ang kanyang asawa. Para sa iba, lumalabas meron ikang mga ibang tao mula bukod kila Eva at kay Adan dahil nung pumunta si Cain sa lupain ng Nod ay nakakilala siya ng babae, no? Pero basahin natin, kapatid. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi. Nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi. Lumalabas dito, may asawa na si Cain nung pumunta siya sa lupain ng Nod. Nakilala niya yung asawa niya at naglihi. Nakilala ni Cain ang kanyang asawa. Hindi sinabing nakapag-asawa si Cain, kundi nakilala niya ang kanyang asawa. Ngayon, para wag kang maguluhan, kapatid, atin kukunin sa Biblia yung kahulugan ng salita na yon, ano? Ano ba ibig sabihin sa Biblia nung nakilala ni Cain ang kanyang asawa pagdating niya sa lupain ng Nod? Tingnan mo sa Genesis pa rin. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Ayun. Nakilala ang wika ni Adan ang kanyang asawang si Eva at siya'y naglihi. And Adam knew his wife and she conceived and gave birth to Cain. Dito sa puntong ito, ang kahulugan sa Biblia nung salitang nakilala, kapatid, ano? Dati namang magkakilala na si Adan at si Eva, di ba pagkagising niya, sabi niya pa nga ito'y laman ng aking laman at buto ng aking buto.
tatawagin siyang babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. So ever since na makita niya si Eva, kilala niya na si Eva sa kolokyal na kahulugan ng salitang kilala, no? Pero yung ginagamit dito ni Moises na nakilala, ang ibig sabihin nito, nagkaroon sila ng pagsisiping. Nakilala ni Adan ang kanyang asawa at naglihi at ipinanganak si Cain. Tuloy, meron pang isang bagamit kay Adan pa rin saka kay Eva, no? Basa uli. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Ayun, nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa. So makatid, yung salitang nakilala rito, hindi yung nakilalang kagaya ng alam natin na doon lang nagkita, doon lang nagkausap at nagkakilala, no? Yung salita kasi, nakilala niya ang kanyang asawa, naglihi, pinanganak si Cain. Tapos, nakilalang muli. Huwag mo naman sabihin nakalimutan niya, no? Kung yun ay ordinaryong pagkikilala. Yung ibig sabihin, yung nakilalang muli, nagkasiping silang muli, nanganak ngayon ng isang lalaki ang pangalay Seth. Sa kaso ni Cain, ang sabi sa ulat, umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nagpunta sa lupain ng Nod. At pagdating sa Nod, nakilala ni Cain ang kanyang asawa at naglihi. Therefore, establisado sa Biblia, sa terminolohiya ng Biblia, yung salitang nakilalay, nagsiping ang mag-asawa. Ngayon, maaaring itanong mo pa rin, baka makakagulo sa'yo, sino yung naging asawa ni Cain? Samantalang ang nakalitaw, tatatlo lang silang anak, puro lalaki pa. Kasi, bibigyan natin ng konsiderasyon yung salitang nakilala ni Cain ng kanyang asawa, nanganak, naglihi, nanganak. Ibig sabihin, babae yung asawa ni Cain. Saan kukuha ng babae nung mga panahon na yon? Dito sa 5 ng Henesis pa rin, ganito naman na nakasulat. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon. At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Si Adan pala nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Mga lalaki at mga babae. Therefore, ang panggagalingan ng napangasawa ni Cain sa mga anak din ni Adan. May katunayan tayo riyan. Sa 3 ng Henesis pa rin ganito nakasulat. At tinawag na Eva ng lalaki ang kaniyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ayun, walang nabubuhay nung panahon na yon na hindi galing kay Eva. Ay ang kahulugan ng Eva, ina ng lahat ng nabubuhay. Kaya walang duda sa Biblia, ang napangasawa ni Cain, anak din ni Adan. Meron pa rin ako nabasa rito sa Apokalipsis o ata to. Sa 19 at saka 4 ata yung 24 na matatanda at saka yung 4 na nilalang ng buhay. Gusto ko sana malaman yung mga pangalan nila. Walang pangalan yung 24 elders. Ang tawag sa kanila ng Biblia, 24 na matatanda, tapos 4 na nilalang na buhay. 4 living creatures. Walang pangalan yun. Wala akong pangalan. Yun lang ang tawag sa kanila. Kasi yung may nakausap ako, may paliwanag siya ron, may pangalan nung sa Lumantipan. May pangalan daw yung mga... Binasa niya sa akin sa Lumantipan. Hindi ko lang matandaan kung saan doon. Alam mo kapatid, yung Lumantipan, kadugtong ng Bagong Tipan. Yung walang paliwanag sa Lumantipan, ipinapaliwanag sa Bagong Tipan. Ano? Tingnan mo bibigyan kitang halimbawa. May mga banggit sa Lumang Tipan na ang kapaliwanagan nasa Bagong Tipan. Kung nag-aaral ka ng Biblia, alam mo yon. Halimbawa sa Isaiah 7:14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yun hula ni Isaiah. Pagdating sa Bagong Tipan, ipinaliwanag yung kung ano yun sa 1 ng Mateo.
At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng mga ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Ayun, yun ang paliwanag, ano? Therefore, dapat nating maintindihan ang takbo ng Matanda at Bagong Tipan. Ang sa karaniwan, sa Matandang Tipan, mayroong mga inihulaan pangyayari. Pagdating sa Bagong Tipan, pinapaliwanag. Kailanman hindi nangyari na ang paliwanag sa Bagong Tipan nasa Matandang Tipan. Walang ganon. Hindi ko alam yun, nabasa lang mo sa akin. Walang ganon. Kaya, imposible yung pinaliwanag sa'yo nun. Kung sino man nagpaliwanag, siguro nagpalabo sa isip mo yung mga yon, dahil walang pangyayaring sa Biblia na yung Matandang Tipan ipinaliwanag ng Matandang Tipan yung Bagong Tipan. No, kundi yung Bagong Tipan na nagpapaliwanag sa Matandang Tipan. Hindi pwedeng pabalik. Dahil nauna Matandang Tipan sa Bagong Tipan. Yun lang nga. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Maraming salamat. Ito po sa opinion ko lang, Mang Eli. Sa akin yung palagay, kung si Ernie Baron, the walking encyclopedia of the world, sa akin naman yung palagay din, pagdating sa Biblia, kayo nahahanay sa kanya. O baka nakahihigit pa. Hindi naman po siguro. Ngayon, ang tanong ko ito lumalawak, lumalaki. At ang katotohanan, napakahirap tanggapin. Sa dami ho ng mga mga preacher o mga napapakinggan ko, dito ko nakikita ang tunay na talagang para sa Diyos. Ang iniisip ko ngayon, baka ito, huwag naman dinggin ng Diyos at sa bato tumama. Kung kayo mawala o mamatay, papaano ho ngayon? Dahil iba ang dating nyo maganda. At talagang binubuti niyo at talagang napakalinaw ng dating. Kaya kung sa opinion ko lang, kung kayo mawawala, papaano ngayon ito? May paraan naman po ang Diyos Parang ganito, kapatid. Pag nawala si Presidente Ramos, may presidente uli May nakahanda na agad. Unang-una ang Vice Presidente. Ikalawa, ang Chief Justice of the Supreme Court. Ikatlo, ang Speaker of the House of Representatives o ang President of the Senate. At ang ikaapat ay ang Speaker of the House of Representatives. Hindi mo po pwedeng mabakante yung tungkuling presidente. Ngayon, sa Biblia ho, meron din ganon. Halimbawa, nawala ho ako. Alam nyo ba na yung kaloob na ibibigay ng Diyos sa iba, pwedeng kunin sa'yo at ibigay sa iba? Kaso nyo, iba ang dating nyo. Pagka nawala ho ako, magkakaroon uli ng ibang dating na naman. Ganon po yun. Sana nga ho. Nakukuha po kasi yung kaloob bibigay sa iba ng Diyos. Kasi yun, dahil kumbaga sa kopya lang sa inyo yung mga aral nila Yung technique nyo, nakukuha lang nila, kayo nagturo. Paano ngayon kung yung galing nyo, hindi nila makuha? Hindi po. Ha? Kayang-kaya po ng Diyos magpalitaw ng ganun uli. Sabagay, wala nga imposible. Yun po. Salamat sa Matagal na po akong nanonood ng Ang Dating Daan at maraming relihiyon na po akong sinusuri. Kakaiba po yung sa mga binabanggit niyo sa marami. Kaya naparito po ako para makapagtanong sa inyo. Pwede po, brother, pwedeng tatlo. Sige. Susubukan natin masagot lahat. Apo. Una ko pong tanong, Brother Eli, kung nagsasagawa po kayo ng banal na hapunan. Kung nagsasagawa po kayo, paano po? Meron kaming kinikilalang pakikinabang. Yung komunyon, na sinasabi, banal na hapunan. Kaya lang, spiritual yun, hindi literal. Agaya nung ginawa ng mga apostol sa sumunod. Kasi nung unang ituro ni Kristo yan, nagkaroon sila ng literal na pagbabanal hapunan Pero wala nang makikita kang sumunod doon na literal.
Nang ituro yan ni San Pablo sa Korinto, espiritual ang sinabi niya. Kaya sabi niya dun sa gist ng unang Korinto, kung kakain kayo't iinom, wala ba kayong bahay na makakanan at maiinuman? Sabi niya sa gist 22, 11:22. 11:22. Pakibasa. Ano? Wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? Nung isagawa ng Korinto yung pagbabanal na hapunan, niliteral nila eh. Kumain sila talaga ng tinapay at uminom pa ng alak. Yung iba nga nalasing pa eh kung babasahin mo doon sa gis eh. Kaya sabi sa Pablo sa kanila, wala ba kayong bahay na makakanan o maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? Nagsasalita ako tulad sa marurunong. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong. Hatulan ninyo ang sinasabi ko. Hindi baga ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo at ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Sabi niya, yung tinapay na pinagpuputol-putol natin, hindi ba yun ang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Yung saro naman, hindi ba kayo ng pakikipagkaisa sa dugo ni Kristo? Therefore, it doesn't mean literal na iinom ka sa saro literally. Ano? At hindi rin naman kakain ka ng literal na tinapay. Merong spiritual meaning yun. Meron kami yung spiritual. Kasi alam mo, ang klase ng salita at utos ni Kristo, pakinggan mo sa 6:63 ng Juan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Tamo, spiritual ang salita ni Kristo. Kaya sabi niya, pag yung kanang kamay mo makakapagpatisod sa'yo, putulin mo, sabi niya. Tapon mo. Ililiteral mo ba yon? Pag yung mata mo, makakapagpatisod sa'yo, dukitin mo, tapon mo, sabi niya. Iliteral mo't mali. Diba? Ganon din naman yon. Sabi niya, ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Kaya karamihang batas ni Kristo, espiritual. Isa na rin yung pagbabanal na hapunan. Pwede pong pangalawa. Sige. Napansin ko po sa mga pagtitipon po, kasi po dumadalo po ako sa isang lokal niyo po sa Dasmariñas. Wala pong yung pagpapalakpakan saka yung pagsasayaw. Nakasulat po ba sa Biblia na yung gagamitin yung mga instrumento? Alam mo kasi ganito, conforme sa pagkakatipon. Merong pagkakatipon sa worship, Yun solemn yun eh. Yung dinadaluhan mo pagkakatipon. Kaya solemn yun. Walang palakpakan, walang... Meron kaming Thanksgiving celebration, yung pagpapasalamat sa Diyos. Pagsasaya yun, ayon sa Biblia, doon makakakita ka ng pumapalakpak, umaawit, may mga yung instrumento naman tinatanong mo, pag kumakanta sa Diyos o nagdiriwang, kailangan ba instrumento? Utos ng Diyos yun eh. 92:1. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan na may panugtog na may 10 kawat at may salteryo na may dakilang tunog na alpa. Isang mabuting bagay ang umawit sa Panginoon na may panugtog na 10 kawat, parang gitara o may salteryo o alpa, sabi ng Biblia. Ginagamit talaga yung musical instrument sa pagpupuri sa Diyos. Huli na po. Sige. Kasi po mayroon akong kaibigan na Iglesia ni Cristo na nagtanong po sa akin kung saan daw po ninyo mababasa sa Biblia yung buong pangalan ng, ayun po yung nasa harapan. Saan daw po yan mababasa sa Bible ng buong buo, wala daw pong labis, tsaka walang kulang. Sa Bible. Sa Biblia.
Mababasa sa Biblia. Saan daw pong talata na kumpleto daw po yan, walang kulang? Aling kumpleto? Pati Alin po? Pilipinas? Hindi kasama yung Pilipinas, yung ano lang, mga kaanib sa, yan, Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. haligi at saligan ng katotohanan. Ay, kumpleto mong mababasa sa Biblia yan, pero hindi sa isang talata. Parang ganito, hindi ba si Kristo, anak ng Diyos at tagapagligtas? Basahin mo nga sa isang talata. Wala kang mababasa ng isang talata, dire-diretso yun. O kaya, kailangang umanib sa Iglesia ni Kristo. Bumasa ka nga sa isang talata. Kailangang umanib sa Iglesia ni Kristo. Wala nun eh. Kaya nga ang Biblia, sasaliksikin mo ng utos eh. Dahil hindi nga magkakadugtong lahat, hahanapin mo yung kadugtong. Pakinggan mo, 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Sasaliksikin mo eh. Ba't ka magsasaliksik? Kasi may diwa rito ang kaugnay nandun sa kabila. Diba? Kaya sasaliksikin mo. Kagaya nun, mababasa ba yung mga kaanib sa Iglesia ng Diyos? Tingnan mo, babasahin natin. Huwag kayong magbigay. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego, o ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Nababasa ba? Mga kaanib sa Iglesia. Nababasa. Sa magandang balita, Biblia pa nga nababasa yun eh. Doon sa sali ng Protestante at Katoliko. Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. O yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nababasa ba yun? Pakinggan mo. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Nasa Kastilang Biblia, Iglesia de Dios en Cristo Jesus. Ano? Yung haligit sa ligan ng katotohanan, nasa Biblia pa yun. Pakinggan mo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Kaya yung klase ng iglesia, no? Yung uri, haligit sa ligan ng katotohanan. Sa Biblia yun. Lahat ng yan nasa Biblia. Kaya, sabi mo, gusto mo mabasa sa isang talata. Pagka ganon, huwag mo nang dali ng Biblia. Ang gupitin mo na lang yung 16 ng Roma, sabi ko doon sa kausap ko, basahin mo nga kaya sa isang talata. Ganun ba? Gusto mo isang talata lang? Kung ganon, kung mo ang paborito nyo yung 16 ng Roma, gupitin mo yung 16 ng Roma, palaminate mo, saka mo lagay sa bulsa de relo. Huwag mo nang dali ng Biblia. Ayaw mo palang basahin sa Biblia. Ako, babasahin ko lahat sa Biblia. Pero hindi sa isang talata. Dahil yung mga diwa niyan, hinahanap yan, pinapasaliksik ng Diyos. Maraming salamat Maraming salamat din, kapatid. Meron po akong napanood sa inyo. Galing pa po ako ng Bulacan. Kayo lang po ang dinayo ko rito. Meron po akong napanood sa inyo na ito'y galing sa Juan 8:14 na kung ako yung magpapatotoo, ang patotoo ko ay hindi totoo. Patotoo po tungkol kay Jesus. Meron po yata siyang contradiction din po sa Juan. Hindi ko na lang po matandaan ang talata. Kumbaga, contradiction ka mo. Opo. Saan yung natin yun? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, bagamat ako'y nagpapatotoo sa aking din, ay totoo ang aking patotoo. Sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Tatapwat hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako paroroon. Yan ang 8:14. Yung isa. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Taas mo. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Pumahatol ako
ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Kailan hindi totoo ang kanyang patotoo sa kanyang sarili? Kung maghahanap siya ng sarili niyang kapurihan. Kung hahanap siya ng sarili niyang glory, magpapatotoo siya sa kanyang sarili, hindi totoo kanyang patotoo. Pero may sinasabi siya, ang hinahanap niya yung kalooban at yung kapurihan nung nagsugo sa kanya. Yun na ibig sabihin. Comparatively speaking, kung nagpapatotoo siya sa paghahanap niya ng kaluwalhatian noong nagsugo sa kanya, yung patotoo niya na bagaman sarili niyang patotoo ay katotohanan. Ngayon, doon naman sa kabila, kaya naman niya sinabing ang kanyang patotoo hindi katotohanan kung ang pagpapatotoo niya, yung hinahanap niya yung kanyang sariling kaluwalhatian. Yung isa naman, kaya naman totoo, ang hinahanap naman niya yung kaluwalhatian ng nagsugo sa kanya. Kaya hindi magkakontra yun. Ganun po ba? Hindi magkakontra yun. Hindi pwedeng magkakontra dahil hindi naman ulyanin si Kristo. Opo. Di ba? Unang-una sa lahat, hindi siya nagsisinungaling. Kaya titignan mo sitwasyon. Ang sabi niya sa unang sitwasyon, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang hinahanap ko yung kaluwalhatian nung nagsugo sa akin, ang patotoo ko ay totoo. Pero doon sa kabila, kung ako hinahanap ko yung sarili kong kaluwalhatian at nagpapatotoo ko sa akin sarili, ang patotoo ko hindi totoo. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Sa panahon natin ngayon, marami yung reported na mga UFO sightings, mga ETs, mga extraterrestrials dito sa ating daigdig. Ngayon, anong kaugnayan nito sa aklat ni Ezekiel na mga sasakyan na hindi sa ating daigdig na bumibisita sa atin dito? At pangalawa, anong kaugnayan meron to sa aklat ni Joel 1:6 na nagsasabi na bago dumating ang ating Panginoong Hesus ay sasalakayin o lulusubin ng daigdig ng isang bansang ng mga tao na malalakas, strong army. Anong kaugnayan meron doon? At ang kanilang mga katangian ay nasa Joel chapter 2, 1 to 11. So makatwit, merong ibang tao sa ibang daigdig na maliban sa atin dito. Alam po nyo, yun ho sinasabi kay Joel, yun ho ay tao rin dito sa mundo. Hindi po from outer space yun. Actually, sa Biblia ho, ang daigdig lang ang nilagyan ng Diyos ng tao. Dahil sa 1:6 ng Joel, ang sinasabi, walang katulad. Basahin po natin. Pakibasa lang, hindi ko lang dala ang aklat 1:6 po. Sapagkat isang bansa ay sumampas sa aking lupain, malakas at walang bilang. Ang kanyang mga ngipin ay mga ngipin ng leyon, at siya'y may bagang ng malaking leyon. Bagang ng malaking leyon. Brother Soriano, yan ay salit Tagalog. Pero kung babasahin niyo sa King James 16:11 at saka sa NIV, yung New International Version, nakalagay din tao. Hindi yung locus. Hindi, babasahin mo natin. Napakaliit lang nito This is the King James Version. For a nation is come up upon my land, strong and without number, whose teeth are the teeth of a lion, and he hath the teeth of a great lion. Ito po ay hula na mangyayari sa Israel. Hindi po sa mundo. Hindi dahil wala ko dyan nakalagay na a people, a nation of strong people, nakalagay sa 16:11. Hindi nakalagay ito. Kaya nga maraming saling hindi kaya natataranta. Nakalagay nga ito nation Nation nakalagay dito. Nation nga, ng mga tao. Nakalagay. Opo, na walang katulad.
Hindi, ang nakalagay dito, Ang mga kanilang katangian nasa Kapitulo 2 ng Joel din, 1 hanggang 11. Tingnan nyo, basahin ninyo. hindi po kasi nakasulat yung walang katulad eh. Nakasulat ko sa 1611. At basahin ko po ang 1611. Hindi ho, yung lumang 1611, hindi ho yan bago. Yung mga bagong saling yan eh. Yan, sumusuport. 1611 po ito. Oo, ang sumusuporta yan, yung New International Version. Hindi po. Kung meron kayo, tingnan nyo, nandun nakalagay. Hindi po. Kasi po, ganito. Kung maglalabas po nito, magtatalo po kasi tayo eh. Hindi tayo nagtatalo. Ang gawin, hindi po. Ang gagawin ko na lang po ganito. Inanyayahan ko po kayo sa susunod, dadaling ko yung Hebrew. Mas gana ng Bible dali nyo. Hindi po. Para huwag tayong ang magtalo. Kaya ang tao hindi makasundo-sundo, gawa ng mga saling-saling. Hindi nga po eh. Kaya nga po eh. Paiba-iba. Patapusin niyo po ako. Ang pinanggalingan ng 1611 ang Hebrew. Oo. Kaya, kung ang paniniwala nyo nasa 1611, okay yun. Pero I will prove to you na yung 1611 ay halos kapareho nung Hebrew. Kaya dadalhin ko rin yung lumang 1611. Yun, sige po. Sige po. Pagkumparahin po natin kasi wala pong kabuluhang makano tayo. Ako hindi pag-diskusyon. Opo. Alam ko po yun. Kaya lang, minimize ko lang po na ayoko na tayo hindi magkaunawaan. Kasi wala po kayong dala, wala rin naman akong dala. Pero I am sure na ang dala-dala ko po ngayon is the 1611 version of the... Meron tao rito sa daigdig na meron mga psychic power. Isa't nandito sa San Antonio, meron kaugnayan sa mga UFOs. Sa susunod po, dali natin. Kaya nga ho, at sa mga sasakyan na yan, makikita nyo sa Ezekiel. Kung lalabin po, dalhin nyo po yung... Inayayahan ko po kayo sa susunod. Dadalhin ko rin naman yung aking Biblia Hebraica. Parang hindi nyo ako nakikilala, ano po. 15 taon, nandun ako sa inyo sa Palanan. 15 taon? Oo, 15 taon na. Matanda na ako, hindi nyo na mapamaalala siguro. Ano pa pangalan nyo? Augusto de la Torre. Parang natatandaan ko po. Kasali rin ako doon sa Manolo Padis na kayo sinasanto ngayon. Hindi naman siguro. Diyan nyo po, dalhin nyo po yung ano nyo. Mas mabuti nakakapag-aral tayo. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po. May tatanong lang po ako. Sige po. Bakit po sa kabila ng paggawa ng tao ng mabuti, nakakaisip pa sila ng masama? Sa kabila ng paggawa ng mabuti? Ang tao ho. Nakakaisip pa po sila ng masama. Meron kasing isang may isang factor na nagtutulak sa tao para makaisip at gumawa ng masama. Yung sinasabi sa unang Pedro 5:8. Ganito ang nakasulat. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Meron kasing kalaban ng taong gumagawa ng mabuti. Nakita mo, pag ang tao lulong sa masama, wala siyang kalaban eh. Halos lahat kampi sa kanya eh. Mga demonyo, si Satanas, at yung mga taong anak ng demonyo, kakampi nung gumagawa ng masama. Pero yung gumagawa ng mabuti, tiyak na tiyak may kalaban yon. At ang kalaban nun, yun lang ang lahat ng puwersa ng kasamaan sa mundo. Kaya, hindi nakakaiwas kahit na gumagawa ng mabuti ang tao, nakakaisip pa rin siya makagawa ng masama o magkasala. 7:20 ng Ecclesiastes. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Matuwid na, gumagawa na ng mabuti, nagkakasala pa. Bakit ganon? Meron nga kasing nag-uudyok sa taong gumawa ng masama eh. Samantalang ang Diyos naman, hindi naman uudyok ang kang gumawa ng masama. Ngayon, pagka gumagawa ka naman ng mabuti, merong masamang si Satanas na nag-uudyok sa yung gumawa ng masama. Kaya maiisip mo pa rin yung gumawa ng masama. Pero yun ay naaalis.
yung intensyon na gumawa ng masama at yung kaisipang makagawa ng masama, naaalis yun sa tao eh. Sa 119:11 ng awit. Pakinggan mo, kapatid. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang paraan para maalis yung isip na masama o yung gawang masama, yung salita mo, ang wika ng Biblia, ay iningatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Yun lang ang paraan para maalis yun. Yung maingatan ng tao, yung salita ng Diyos sa kanyang puso. Pwede pa po. Sige. Eh, yung sinasadya niya po yung kasalanan niya. Sinasadya. Oo. Katulad yung, sabihin po natin yung, alam niyang masama yung magnakaw. Pero nakakita siya ng bagay na talagang importante sa kanya. Tapos kinuha niya. Di ba o kasalanan yun? Kasalanan yun. Kaya lang, conforme. No? Hindi natin pwedeng basta sabihin, kung mo alam mo at nagawa mo pa, sinasadya mo na. Hindi ganon. Kasi, iba yung kahulugan sa Biblia nung sinasadya kaysa doon sa isang bagay na hindi mo napigilan ng sarili mo. Ganito kasi, no? Dalawang klase ang kasalanan. Isang kasalanan na bunga ng kahinaan ng ating laman. Hindi tayo totaling nakaiwas. Meron naman, hindi naman bunga ng kahinaan ng laman, kagaya ng ginawa mo, yung sinasabi mong pagnanakaw. Meron tao, hindi naman gutom. Meron naman pera. Hindi naman gipit. Nagnanakaw. Yun ang masama. Pero halimbawa, yung isang taong nagkagipit-gipit, walang malapitan, nagugutom halimbawa, pagtalikod ng inchik ay nakapang umit ng isang balot na hopya, pagnanakaw din yun, pero hindi mortal na kasalanan yun sa Diyos. Dala-dala lang kasi yun ng kanyang kahinaan ng laman na hindi na siya makatiis ng gutom. Yun pumapatak doon sa sinasabi sa Galacia 6, versikulo 1, ganito nakasulat. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili. Baka ikaw naman ay matukso. Meron taong natukso lang eh. Hindi naman talagang intensyon. May kasalanang intensyonal eh. Iniisip, pinaplano. Kagaya halimbawa, may asawa ka. Hindi naman pagka gusto mong sumiping sa asawa, pwede naman. Pero sa kabila nung may asawa ka na, meron ka pa rin iniisip na masama, pinaplano mo, nanliligaw ka sa iba, pagkatapos hindi mo naman masasabing nabigla ka dahil liligawan mo, matagal bago nangyari, yun ang sinasadya. Pero halimbawa, may asawa ka, nagising ka, nilalamuta ka ng isang babae, natukso ka, natukso lang yun. Hindi mo naman pinlano yan, tulog ka eh. Meron kasing ganun akong nakitang kaso. Natutulog siya, yung asawa niya ay wala, namalengke, siya kung matulog siya talaga araw dahil security guard siya. Yung asawa niya samantalang nasa palengke, yung kanyang kapitbahay na may gusto doon sa asawa niya, na may gusto sa kanya, samantalang wala yung babae na mamalengke, pinasok yung lalaki na tutulog. Ngayon, niyakap na yung lalaki. Nung magising yung lalaki, natukso na. Nagkasala. Yun, kasalanang hindi pinlano. Hindi intentional yon dahil hindi naman niya gusto yun eh. Natukso lang siya. Pero halimbawa, talaga nanligaw ka, inabangan mo, yun. Mas mabigat yung kaysa doon. Doon pumapatak yung sinasabi sa Biblia na kasalanang sinasadya. At ang sabi ng Biblia doon sa 10:26 ng Ebreo, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa
tungkol sa mga kasalanan. Sabi, kung sinasadya natin ang pagkakasala, ibig sabihin, inuulit-ulit mo na, sinasadya, present progressive yun progresibo na, sinasadya mo na, wala nang hain sa kasalanan natitira. Pag sinasadya na, inuulit-ulit na. Alam mo kasi yung hindi sinasadya pag nagawa mong minsan, nagsisisi ka, hindi mo na tinutuloy. Pero yung sinasadya, inuulit-ulit yon. Kaya ang sabi ng Diyos dun sa Tito 3:10, ganito nakasulat doon. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Sa iglesia, sabi ng Diyos, ang taong mali ang pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Ipinapatiwalag yon. Kung Biblia pag-uusapan. Sa inyo po, ganun rin po ba? Yun nga ang ginagawa namin. Kaya nga binabasa ko sa iyo yun, kapatid. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi po. Ang tanong ko po, sa simula ng pag-aaral ng ang Biblia sa iba't ibang lugar, panahon, paano na napag-isa yung mga sulat na nailagay sa Bible natin? Sa Biblia? Meron po kasi tinatawag na canon of the scriptures. Ano po ang kahulugan nun? Ganito po yun. Halimbawa, yung aklat ni Santiago, sabi ni Santiago, sa isang talata ng Santiago ay ganito, inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. Yan. Sabi rito ni Santiago. So makatid, dito sa aklat ni Santiago, may binabanggit siyang pagtitiis ni Job. Kaya yung mga nag-iipon ng mga aklat na kinasihan, hinanap nila yung aklat ni Job. Kasi pinapatunayan ni Santiago na merong Job na sinasabi. Hinanap nila, nung makita yung aklat ni Job, sigurado nang kasama yon sa canon of the scriptures dahil kinikilala ni Santiago yun Kasi po alam nyo, ang Biblia ay nasulat sa pagitan ng 1,600 taon. Mula kay Moises hanggang sa mga apostol ay 1,600 years. Hindi naman magkakasama ito sa pasimula itong 66 na aklat na ito. The Bible is made up of 66 different books. Magkakaiba-ibang aklat. Ngayon, nung ito po'y pagsama-samahin sa pamamagitan ng paghanap nila ng mga kinasihang sulat, halimbawa, sabi ni San Mateo, sa Mateo 1, narito ang sinasabi ng propeta, ang dalaga ay magdadalang tao, manganganak ng isang lalaki. Ito ang wika ang sinasabi sa aklat ni Propeta Isaias. Kaya, nung sabihin yun sa Mateo, ibig sabihin, binabasa at kinikilala ni Mateo yung aklat ni Isaias. Kasi isinite niya nung sumulat siya, ito ang sabi sa aklat ni Isaias na propeta. Kaya hinanap nila yung aklat ni Propeta Isaias. Kasama yun dahil binabanggit yun ni Mateo Di ba? Si Kristo, dun sa 12 naman ng Mateo, sabi ni Kristo, kung paano ikang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, 3 araw at 3 gabi, ganun din naman ang anak ng tao mapapasa ilalim ng lupa, 3 araw at 3 gabi. Therefore, yung nakabasa ng Mateo ng mga eskolas, hinanap nila ngayon yung kay Jonas na sinasabit ibinabalita ni Kristo. Kaya, nung makita yung aklat ni Jonas, kasama yon sa canon of the scriptures. Sinabi ni Mateo, ito ang sinasabi sa aklat ni Jeremias. Pwede sanction ni Mateo yung si Jeremias. Hinanap nila yung aklat ni Jeremias. Ganun ho nabuo ang Biblia. Buhay pa ba sila noon mga sumulat ko? Hindi na po. Nung pag-ipon-ipunin nito, patay na lahat ng mga apostol at saka lahat ng mga propetang sumulat. Ito po kasi actually, nabagbuo-buo itong bagong tipanan sa panahon na lang na nakaakyat na sa langit ang ating Panginoong Jesus. Doon lang nabuo yung bagong tipan na yan.
Yung matandang tipan, matagal na pong buo yun. Bago pa pumanik sa langit, bago pa magkatawang tao si Jesus, natipon na po yung aklat ng mga propeta sa Israel. Pero itong bagong tipan, sa panahon lang po ito ni Kristo at saka ng mga alagad. More or less 2,000 years pa lang po ito, itong bagong tipan. Samantalang yung aklat na matandang tipan, 3,600 taon na pong nakakalipas yun nung isulat. Ngayon, hindi naman ho problema yun eh. Alam niyo kung bakit? Meron ho kasing guiding factor itong Biblia na nagpapatunay na ito'y isang aklat na galing sa Diyos lahat. Bakit? Meron ho kasing espiritu ng Diyos na nag-guide sa pagsusulat nito eh. Makikita nyo kahit hindi sila nagkita-kita yung mga sumulat at hindi sila nagkausap-usap, makikita nyo may harmony yung kanilang isinulat. Kumbaga sa isang jigsaw puzzle, alam mong pagduktong-duktungin, makakabuo ka ng isang picture ng katotohanan. Para rin yung kanta, na nung mapagdugtong-dugtong yung nota, makikita mo maayos na makakanta. Ganun mo yung Biblia. Ang patutuong ito'y galing sa Diyos, yung kanyang nilalaman hindi man nagkita-kita yung sumulat, pero magkakadiwa yung kanilang mga sinabi. It leads to something, and that is the faith in Jesus. Yun ho ang tema ng Biblia. Kasi ang Biblia yung Biblia, yung mga lahat ng mga sa mga iba-ibang mga nangangaral, parang pinag-aawayan o pinagdidiskusyonan sa iba-ibang isang sitas, pero iba-ibang interpretasyon. Kaya ngayon ang tanong ko po yung Biblia, ano bang pinakamalapit sa translation sa Biblia? Ano bang pinakamalapit na ginagamit natin ngayon? Pinakamalapit pa saan? Tagalog. Doon sa original na... ang pinakamalapit po yung mga original na manuskrito. Yun ang pinakamalapit. Kasi po, ang Biblia nung araw, wala namang imprenta Noon ho, ang Biblia kinokopya ng kamay. Kaya nga ang tawag manuscript Ibig sabihin, manuscript. Galing doon sa salitang kamay, sulat kamay. Ang Biblia po nung araw ay sinusulat ng kamay. Ang pinakamalapit, yung mga isinulat ng kamay na kinopya ng mga tinatawag na eskribas nung araw. Talagang kamay ho yun, hindi ho minakinilya, hindi tinipe yun. Yun ang malalapit dahil yun ay mga translation from the original. Meron ba sa Tagalog? Wala akong Tagalog. Ang Tagalog ng Biblia, 1902 lang ho nailimbag. 1902. More or less 95 anyos lang po itong Bibliang ito. Samantalang yung mga unang manuskrito 1,000 taon na po ang ang edad nun. Yan hong Dead Sea Scrolls, mga aklat ni Isaias at mga iba't ibang mga aklat nung una na natuklasan noong 1947 sa may Dead Sea, ang edad po nun mahigit ng 2,000 taon Kaya yun ho ang malalapit dun sa original. Dahil yun, mga manuscript nakalagay sa mga balat ng hayop. Tapos inilagay nila sa mga banga para ma-preserve. Yun ho ang natuklasan noong 1947, tinatawag na Dead Sea Scrolls. Kaya nga meron ho tayong pagtitiwala sa Biblia dahil meron ho mga patunay na ito ay hindi inimbento lang, kundi ito'y talagang matatandang kasulatan. Natuklasan nila yung pinanggalingan nitong karaniwang aklat natin ngayon. Yung bang magandang balita Biblia, pwede na rin ulit. Yung magandang balita Biblia, isinalin sa ating panahon, hindi ko katiwa-tiwala yun. Saan yung ginagamit po? Anong Bible yung ginagamit? Kung Tagalog ang gagamitin nyo, ang kunin ninyo, yung salin ng Philippine Bible Society, yung kay Poblete, yun po'y 1902. Ito po yun, ito yun. Poblete po. Yun mo ang pangunahin sa Tagalog version. Yung mga lumabas ngayon, magandang balita, Biblia ng Sambayan ng Pilipino, tapos kung ano-ano pa, New Filipino Bible, yan ho, mga paraphrase na yan. Ang ibig pong sabihin ng paraphrase,
pinalitan na yung mga original na salitang ginagamit. Pinagaang intindihin. Ang diferensya po noon, pinagaang nilang intindihin ayon sa pagkaintindi nung nag-translate. Kaya delikado po yung paraphrasing. Ayon po sa mga scholar, delikado ang paraphrasing. Kasi pinapalitan yung mga original words not included in the original manuscripts of the Bible. Delikado po yung magandang balita, Biblia nyo. Hindi nyo napapansin kung matagal na kayo nakikinig sa akin, iba ang sinasabi sa Biblia yung magandang balita kaysa sa binabasa naming ipinakikita sa screen. Malaki pagkakaiba po. Bagamat hindi naman siguro ito shape sa tao, sa pananampalataya, no? Meron lang ako napuna sa pagdadalo ko, ano. Yung ito bang insignan nyo, bakit tayo hindi pare-pareho? Alip po. Yung insignan nyo na sa ganun po. Opo. Etong ganito, at saka doon sa sukat, hindi pare-pareho. Pare-pareho po yan, sa artist lang po yan eh. Maaaring yung artist lang meron kanyang sariling konsepto, pero basically, meron niyang anchor, yung angkla. Ano ho? Na ang tawag sa Kastila, yung sinipete, yung angkla. Yun ho simbolismo ni Kristo. Sa isang mabagyong dagat, para wag lumubog ang barko, kailangan mo yung anchor. Nasa Biblia po yun. Nasa 6:19 po ng Hebreo yun. Tapos yun naman tali, nakikita nyo yung tali roon, yun po yung symbolic ng taling tumatali sa kapatiran, Colossus 3. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakbalan. Tinatawag po yung tali, yun ay pag-ibig. Yun namang anchor o yung angkla, sabi po rito sa English, ito po, sa 6:19 ng Hebreo. Sabi niya, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. Ang sabi, yung hope, yung pag-asa ng Kristiyano, ay gaya ang wika ng isang anchor of the soul, isang angkla o sinipete ng kaluluwa. Kaya basically, yung aming tawag dyan ano tawag dyan? Logo. Yung amin pong logo, basically magkakapareho. Maaaring nagkakaiba-iba lang ang stroke ng mga artist na gumagawa. Gaya ho nung yung libro, yun nga yung Biblia. Yung characters na nasa libro, yun ang pangalan ng Diyos Ama. Tapos yung pinakasulo, yun po simboliko ng aral. Nakasulat po yan sa 6, pakinggan nyo. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Yun, yung utos, tanglaw. Alam niyo po yung tanglaw na yon, yung parang sulo. Sa English version, sulo Kaya yun ang inilagay namin. Miski sa Kastila, ang nakalagay sulo. Ang utos ay tanglaw, ang kautusan ay liwanag. Kaya po lahat yun nasa Biblia. Kasi hindi po magkakaiba. Kasi napansin ko po etong logo niya rito, nagkadugtong, yun doon sa sukat, napatid. Alin po? Yung tali po. Yung tali po, napatid? Doon sa sukat po. Ito rin yata parang patid dahil hindi magkadugtong doon sa... Hindi, yun doon sa sukat po. Ano po yun? Basically po, pare-pareho lang yun. Nasa artist lang po yun. Salamat po. Salamat din po. Kung hindi Jehovah o El Shaddai ang pangalan ng Panginoon... Ano? Pakiulit mo yan. Kung hindi Jehovah o El Shaddai ang pangalan ng Panginoon, ano ho ba ang tunay na pangalan ng Panginoon? Yung tunay niyang pangalan sa Hebrew, ayun YHWH, Yod, He, Waw, He. Ayun. Four Hebrew letters, kung tawagin ay tetragrammaton,
na inire-represent ng English letters na YHWH. Ngayon, wala nang nakakaalam kung paano binibigkas yan sa ating panahon. Kasi ang primitive Hebrew, when I say primitive Hebrew, hindi yung Hebrew sa ating panahon. Kasi meron pa rin namang Hebrew language ngayon yung primitive Hebrew, kung isulat yun, walang vowels. Consonants, walang vowels. Kaya nga, hindi natin alam kung paano bibigkasin yan. Kasi wala yung vowels Kaya lang mo naman mabibigkas yung consonants pag nilagyan mo ng vowels. Hindi mo pwedeng ibigkas yan kung walang vowels. Ngayon, kung hindi natin alam yan kung paano binibigkas, dapat siguro maisip din natin na sa Biblia, nagbigay ang Diyos ng katawagan para sa Kanya. Kung paano natin siya tatawagin. Ito ang isang katawag para sa Kanya. Sa 63:16 ni Isaiah. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Thou art our Father, from everlasting is thy name. Ikaw ay aming Ama, na mula pa ng walang pasimula ay siya mong pangalan. Kaya nga kung pag-uusapan Biblia, kahit hindi natin alam yung bigkas ng kanyang pangalan sa Hebreo, pwede naman natin siyang tawaging Ama. Ama. Kaya nga ang tawag ni Kristo, Ama rin. Nung utusan niyang manalangin ng mga alagad, ang utos niya ganito, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Sabi niya, ganito kayong manalangin. Ama namin, nasa sa langit ka. Kaya tama talagang ginagamit, lalo na kung ikaw ay anak, siyempre ang tawag mo Ama. Ewan ko lang ba doon sa saksi ni Jehovah, ipilit Jehovah, yun daw ang personal na pangalan ng Diyos. Ayun, nakadiskusyon ko ministro ng saksi ni Jehovah doon sa Pampanga. Hindi ba ikaw may tatay ka? Ang sabi sa akin, oo kako. Ano ba pangalan ng tatay mo? Ang pangalan ng tatay ko ako, Triunfo. Triunfo. Ang kahulugan ay pagtatagumpay. Ngayon, may pangalan ka ang tatay mo, parang ang Diyos, may pangalan din. Sige kako, tanggapin ko na. May pangalan ng tatay ko, para rin yung Diyos, may pangalan din. Pero pag anak ang tumatawag sa tatay, ano ang tinatawag mo? Tatawagin ko ba yung tatay ko ng Triunfo? Bastos ang labas mo nun. Di ba? Kahit ang tatay mo ang pangalay Pedro, pag anak ang tumatawag, ang tawag ay tatay. Di ba? Kasi yun. Hindi mo tatawagin yung tatay mo na Pedro. Yung ibang tao, ang tawag sa tatay mo, Pedro. Pero pag anak ka, ang tawag mo, tatay. Ganon din ang Diyos Ama. Kung anak ka, dapat itawag mo Ama. Hindi Jehovah, hindi Yahweh, El Shaddai, etc., etc. Hindi. Ang ibig sabihin niyan, hindi kanya anak, kaya kung ano-anong ginagamit mong pangalan sa pagtawag sa kanya. Paano ho na malalaman kung niloloko ho kami ng mga mangangaral? Kasi ang daming nagkalat na mga mangangaral. Siyempre, hindi ho namin maintindihan kung sino ho ang dapat namin paniwalaan. Dahil sa isang relihiyon, iba sinasabi. Sa isa, iba rin. Sino ho ba talagang totoo? Ito yon. Sa 7:17 ni Juan, pakinggan mo kapatid. Kung ang sino bang tao'y nag-iibig na gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Sabi, makikilala mo ang turo kung ito'y sa Diyos o kung nagsasalitang mula sa sarili. Para malaman kung niloloko ka, tignan mo yung pastor mo kung ang sinasabi galing sa Diyos o galing lang sa isip niya. Halimbawa, sabi ng pastor, magdala ka 3 itlog. Lulundag tayong 3 lundag, 1 lundag, 1 itlog. Asan sa Biblia yun? Hanapin mo.
Sabi ng pastor mo, baliktarin mo ang payong pag umuulan. Di hanapin mo sa Biblia. Wala sa Biblia sabi sa Biblia, kay liwanag makikilala sa turo. Paano mo makikilala sa turo? Kung yung turo sa Diyos o kung nagsasalita na mula sa sarili. Paano mo malalamang sa Diyos yung sinasabi? Sa mga binabasa sa Biblia. Pagka sa Diyos, babasahin niya yon. 12 Gs ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Humanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid ng mga salita ng katotohanan. Kaya dapat, yung sinasabi niya nakasulat. Sabi kasi ng Diyos, humanap ang mangangaral ng matuwid na salita, ng nakalulugod na salita, ng nasusulat na matuwid na salita ng katotohanan. Kaya kailangan nakasulat Pag hindi nakasulat, ano ang sabi ng Biblia? 4:6 ng unang Korinto. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Matuto kayo, sabi ni San Pablo, huwag hihigit doon sa bagay na nasusulat. Kaya pag ang ituturo ng pastor, wala sa nakasulat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, huwag kayo maniniwala. Kagaya nung pinaghihingi ngayon, hihingi sa daan. May ikapo, may tanging handog, may tanging handog, may Webes, may San Pasena, may lagak, may marami. Kaya nga sila yumayaman At ng klase ng pagkakakitaan, meron sila. May sticker, lagay sa sasakyan, Yahweh El Shaddai, 40. Kung 1 milyon ang miyembro, 1 milyon kayo, bumili kayong tigi-tigisa, sa 40 milyonis na yon. Naku, laki ng tubo ng pastor, di ba? Panyo, lalagyan ng El Shaddai, bebenta na. Yung Salmo 91, 100 niya tayo kung 120. Di ba? Ipin nyo, nasa Biblia ba yun? Yung covenant partner ni mambatayan sa Biblia yun. Tawag doon, holy cloth. Papadalahan ka ng 3 maliliit na ganun na ang tawag pa nila, handkerchief daw. Saan ka nakakita handkerchief ganyan kalaki? Sa duwende man, di kakasya yun, Kaya liit-liit nun. Tapos 120 naman. Anong kalokohan yan? Asan sa Biblia yan? Wala yan. Hindi totoo yan. Pagkakakwartahan lang lahat yan. Yan ang katuparan ng sinabi ni San Pablo sa 2 Korinto 2, versikulo 17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayun. Yung iba, marami ang sabi ni Pablo, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ang relihiyon, kanilang ginawang negosyo. Kaya doon kayo mag-ingat. Tiyak na tiyak, hindi sa Diyos yun. Pag ang mangangaral matakaw sa pera, hindi sa Diyos. Sigurado po yun. 6:9 ng unang Timoteo. Sapagkat ang nagsisipag tatapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Kaya pag matakaw ng pera, tiyak na tiyak sinsay sa pananampalataya. Yung pag-ibig sa salapi, ang wika ng Biblia, ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Ibig sabihin nung nasinsay sa Bicol ba dani yun? Bawa sa Quezon. Sa Quezon, pag naglalakad ka, mapupuntahan ka sa bayan, nakita ka nung kaibigan mo, "Oy, sinsay muna." Ang ibig sabihin, umalis ka muna sa daan mo at pumunta ka sa kanya. Daanan mo siya. Sinsay muna kayo, hali kayo, makaihi.
Sabi. Ganun sa banda ron eh. Sinsay muna, mare, makaihi. Ganun. Ang ibig sabihin ng sinsay, inalis sa daan. Eh maraming mangaral na wala sa daan. Bakit ano nagpasinsay? Yung pagmamahal sa pera. Ayun ang sabi ng Biblia. Kaya ang pinakapangunahing palatandaan ng mangaral na ligaw o manluloko, yung matakaw sa pera. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po kung yung tao, sinasabi niyo may sariling free will. Totoo po ba yun? Oo. Hindi po ba lahat ng nagaganap dito ang kagustuhan ng Diyos? Hindi, merong kagustuhan ng tao eh. Di ba? Meron nagaganap sa mundo, kagustuhan ng tao. Meron kasi tayong sariling kapangyarihang imparted to us by God. Temo ha? Akala natin lahat ng ipinanganak sa mundo, pinanganak dahil gusto ng Diyos na sila ipanganak. Di ba? Yun ang ating karaniwang paniwala, no? Pero merong taong ipinanganak sa mundo, hindi gusto ng Diyos na siya ipanganak sa mundo, kundi pinayagan na lang ng Diyos. Iba kasi yung pinayagan na lang ng Diyos kaysa sa gusto niya talagang ipanganak ka. Pakinggan mo kapatid. Sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 14. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Merong ipinanganak, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng dugo, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Tingnan mo ha? Meron talagang ipinanganak sa mundo sa kalooban ng Diyos. Pero may mga taong ipinanganak sa mundo, hindi kalooban ng Diyos. Pumayag na lang ang Diyos na sila'y maipanganak, pero yung pagkapanganak nila, hindi kalooban ng Diyos. Bibigyan kita ng isang halimbawa, no? Halimbawa, yung mga taong masasama, kalooban ba ng Diyos na ipanganak yung mga yon? Ha? Kalooban ba ng Diyos yung taong masasama at mga kriminal ipanganak sa mundo? Pakinggan nyo. 2 Pedro 2, ganito nakasulat. Dadapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop. Meron. Naturally born beasts. Mga tao yan, pero kung tawagin ng Biblia, pinanganak na parang talagang mga hayop. Kaya hindi lahat ng ipinanganak sa mundo, kalooban ng Diyos. Halimbawa, nagahasa yung nanay mo. Kalooban ba ng Diyos, gahasain yung nanay mo? Hindi naman eh. Kaya po, merong nangyayari sa mundo, hindi gusto ng Diyos. Kaya lang, pumapayag na siyang yun ay mangyari dahil siya Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. At unang-una sa lahat, binigyan niya tayo ng karapatang pumili. Meron tayong free will. Yan ang ating nababasa sa Biblia. Sige, kapatid. Yung free will po, di ba tungkol po doon sa pagpapako ni Kristo sa krus? Di ba sinabi niya, merong isang tao dito na maghuhudas. At sinabi niya din kay Pedro na 3 beses mo akong ipagkakanulo bago tumila po ba yung manok? Tapos, paano kung nagkaroon ng sariling free will si Judas, kung hindi po niya pinagkalulo si Kristo, hindi po magaganap na mapako si Kristo sa krus at gayon din po si Piloto. Kung hindi niya sumang-ayon na ipapako sa krus si Kristo, hindi din ho masusunod na mapako si Kristo. Kumbaga, dun po ba doon sa pangyayari na yun kalooban na po ng Panginoon Diyos na maganap ang lahat ng pangyayaring yaon? Huwag kang magagalit kapatid, magtatanong lang ko ng kapiraso sa'yo. Ano? Apo. Meron bang pumipilit sa'yo kung anong oras ka magsisipilyo? Wala naman po. Pwede ka magsipilyo ng alas 7, di ba? Opo. Pwede rin alas 10 ng umaga. Tama po yun. Therefore, merong mga small things that counts na ikaw ang nasusunod, hindi ang Diyos eh. Di ba? Ngayon, yung ginagamit mong halimbawa, it is more of an exception to the rule than a general situation. Ang general situation, lahat ng tao may karapatang pumili. Ngayon, isinight mo yung pagkakanulo kay Jesus, kagaya ni Pedro, kagaya ni Judas. Sabi nga ng Kastila, no hay regla sin exception.
There is no rule without an exception. Ano po ibig ko sabihin? Yun sa'yo, hindi general knowledge yun eh. Yun sa'yo, it's more of an exception. Kaya hindi yun ang batayan. Ang batayan, yung nakapangyayari sa marami, na tayong lahat nakapipili ng ating kapalaran. Di ba? Gusto mong maging doktor? Pwede. Ikaw ang pipili ng kurso mo, mag-i-enroll ka sa College of Medicine. Bagaman gusto ng mother mo, mag-inhinyero ka, gusto mo yung doktor, ikaw ang nasunod. O kanino nasunod? Di ba ikaw? Ngayon, ano po ibig ko sabihin? Hindi lahat ng nagaganap sa mundo kagustuhan ng Diyos. At ang tao, generally accepted, may free will. Mayroong kanyang sariling pagpapasya. 16:9 ng Kawikaan. Pakinggan nyo. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. O, sino ang kumakatha ng lakad natin? Hindi ba yung ating puso? It is the heart of man who plans his ways. Sabi nga ng Kawikaang Ingles, life is what we make it. We are the masters of our fate. We are the captain of our soul. O, hindi ba totoo naman yun? Talagang ikaw ang pumipili kung anong gusto mong tumira sa Cavite. Meron ba namilit sa'yo na tumira ka sa Quiapo? Tinan mo yung mga taga-Lahar area. Itinataboy na ng Diyos dun sa Lahar area at ayaw na silang patingin. Kaya nga may Lahar na ron, sabi ng Diyos, umalis ka na dyan sa Lahar eh. Matatabunan ka. Sabi ng gobyerno, alis na kayo dyan sa Lahar. Ah, dito na kami nagising. Dito na nalibing ang aming mga magulang at mga ninuno. Kaya ni na kami naman mate. O mate na kaping kanyan. Pero nung bisa ang makumilako ka. Eh wari makanyan. Kung gusto mong umalis, pwede kang umalis. Inaalis ka nga, ayaw mo lang umalis eh. Kaya sino nasusunod? Di ikaw. Natabunan ka lahar. Diyos isin mo. Wala pang lahar, pinapaalis ka ni. Ayaw ka umalis. Natabunan ka lang lahar. Sino may gusto? Ikaw, hindi ang Diyos. Sino nangyari? Di ikaw. Yung iba, pinaparatang sa Diyos, yung hindi naman dapat iparatang sa Diyos eh. Merong ganun eh. Natabunan ng lahar, kalooban eh, ka ng Diyos siya. Sino nagsabi sa inyo? Ni hindi nga kalooban ng gobyerno, tabunan ka ng lahar, pinapaalis na kayo dyan, ayaw kayo umalis eh. Eh, sayang naman eh, kayo amin lupa. Sige, matabunan kang kasama ng lupa mo. Yung iba, a simple study of using our common sense will prove us that we have the free will given by God. Meron tayong free will. Pwede kang maging taga Cavite by your choice. Pwede kang maging Pilipino kung Chinese ka by your choice. Di ba? You can be a resident of the Philippines if you wish to. And there are legal means by which you can be declared a Filipino. Ganon din naman sa kaharapan ng Diyos. Kung anong gusto natin, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan pumili. Ngayon, pag nakita ng Diyos, ang gusto mo ay maging mabuti, tuturuan ka naman niya. 16:9, ulitin-uli natin ang Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ayun. Pag nakita ng Diyos na talagang matuwid, gusto mong matuwid, itutuwid ka naman. Pero wag natin kakalimutan, meron tayong kapangyarihang pumili. Ngayon, ba't yun nangyari kay Pedro? O palagay mo na, exception na yun, ha? Ha? Halimbawa lang ng Diyos yun para ipakita na ang tao hindi matatag sa kanyang pansarili. Kasi nagpapakatatag si Pedro eh. Panginoon, ano man ang mangyari? Para bang nagmamalaki si Pedro? Ano man ang mangyari? Hindi ako hiwalay sa'yo, Panginoon. Hanggang kamatayan, di kita hiwalayan. Pedro, nakita ni Kristo, sumusobra ka na, Pedro. Alam mo kung sino. Parang alam mo, kabisado mo mangyari. Sinasabi ko sa'yo, Pedro, hindi titilaw kang manok ng makalawa, ikakaila mo kung makaitlog. Then, nandyan na. Hindi ba kasama ka rin nila? Hindi ko kilala yan. Umiwas siya. Pagdating sa malapit sa portiko, ipinakikilala ka ng iyong mga kilos na ikaw man ay kasamahan din ng taga Nazaret. Hindi ko kilala yan. May konti, papasok doon mapunta doon sa husgado, ikaw man ay nakita kong kasamahan din ng Nazareno. Nagmura na si Pedro. Nanungayaw na para wag siyang mahalata.
Nanyo, hindi ako kasali niya, ba't niyo ako pinagbibintangan? Naku, nagmura ng kapait-paitan, nanumpa pa. Tumilaw kang manok, 2 beses tumalaw. Doon niya nakilala na ang tao, hindi ka nakakatiyak bukas. Hindi mo alam bukas, huwag ka magmayabang. Kagaya nung biktima, totoo naman kay Pedro, hindi naman niya ikakaila si Jesus eh. Totoo yun. Talagang mahal na mahal niya ang Panginoon. Kaya lang, tinuturuan siya ng Diyos ng leksyon na huwag kang umasa sa sarili mong kakayahan. Di ba? Pinakita sa kanya ng Diyos that you cannot do it by yourself alone. Without me, you can do nothing. Yun po ang sabi natin yan. Meron na pong nabasa sa Gawa 15:20 tungkol doon sa mga inutos ng mga apostol doon sa mga hintil na kung maari iwasan nila yung pagkain ng mga kinain sa Diyos-Diyusan, huwag dugo, magkapit, binigting hayop, tsaka yung dugo. Yun po ba kautusan din sa atin sa ngayon? Yun ho'y nasa Christian dispensation eh. Actually, we are Gentiles and we are a part of that commandment. Gentile ho tayo. Kasi yun isulat lang naman ng mga apostol doon sa mga Gentiles na yun. Tama po yun. And what they have written for the Gentiles in their time is applicable, co-equally applicable to the Gentiles up to the end. Pakinggan nyo, 13:47 ng Gawa. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Hanggang saan ang commission ni St. Paul? I appointed you a light unto the Gentiles to be a salvation up to the uttermost end of the earth. Hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. Kaya po, ang ebanghelyo ng mga apostol para sa mga hintil, hanggang sa katapusan na yan, hanggang sa ating panahon, talab po. Kasi pag sinabi nyo, that was written for the Gentiles during the first century Christian church, lalabas walang para sa atin ngayon. Kasi all these things were written for the first century Christian church. Lalabas, wala para sa atin. Kung sasabihin natin, these were written for the Gentiles. Actually, Paul is the apostle ordained to the Gentiles. And all the writings of St. Paul are for the Gentiles. And we are Gentiles. Hanggang sa katapusan pa. Hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa pa. Talab ang writings ni St. Paul. Kaya hindi ho natin pwedeng alisin yun or i-ignore yung mga sinabi ng mga apostol during the first century Christian church. Yun po ating maisasagot doon. Gusto ko siguro ito ipalit-ulit ng nababanggit dito mga nakaraan. Kasi wala pa. Pasensya ka na kung ito babanggitin ko ulit. Ito po tungkol pa sa aral ng isang reliyon na dapat tayo ay lalo sa pagboto magkaisa sapagkat ikaw isang hatol, isang katawan magpasyal lahat na bawat isang pag-iisa pagkaisa-isa hindi ko malaman ko yun, no? At sa akin ito yung basis po ng mga korupsyon sa gobyerno pati mga politiko sa gobyerno natatakot lumaw dito sa reliyong ito dahil siyempre baka hindi sila iboto. Gusto ko lang maliwanagan kung tama pa itong ginagawang leyo na lahat na kahit na hindi ko gusto ay bubuto ko basta yung naibigan nila. Hindi ko tama. Kung ang pag-uusap Biblia, paliliwanag ko po ang salita ko ito. Kasi nung sabihin ng Bibliang magkaisa kayo, isa lamang pag-iisip, isa lamang paghatol. Isang hatol. Hindi naman ang ibig sabihin nun sa lahat ng bagay magkakaisa na tayo Ang mga Kristiyano, nagkakaisa sila. Pero merong point of unity, yung pagkakaisa. Saan po sila nagkakaisa? Pakinggan nyo sa Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating.
at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa, saan? Na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Saan ho magkakaisa, Kristiyano? Sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Basta't doon magkaisa tayo, wala akong tutol doon sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Pero yung damit, magkakaisa tayo. Kung gusto mo yung pula, ayoko ng pula, bahala ka. Kung gusto mo puti. Ha? Kung gusto mo yung cotton, ako naman ang gusto ko ibang tela. Kung yung sasabihin, dapat sa lahat ng bagay nagkakaisa, ba't hindi kayo pare-pareho ng damit? Ang ulam nyo, hindi rin pare-pareho. May maalat, may maanghang, may tabang. Kita mo? Hindi, imposibleng mapagkaisa isa mo lahat. Meron tao gusto, malata ang kanin. Kagaya ko. Yun naman mga kasama ko, gusto naman ay maligat na kanin. Yung parang bigas pang kumakalantog pa sa pinggan. Gusto nila, hindi sila yun. Pero ako gusto ko malambot. Gusto ko nga lugaw Dahil, pag lugaw, maraing sabaw, konti lang ang starch na makakain mo. Hindi ka masyadong alam nyo, malanggagaling sa kanin yan. Pagka, ganito ho, ang dapat, isisingit ko lang, ang dapat ho na waist ng lalaki, 31. More or less, mga 80 centimeters. Mga 31 inches lang, 31.5. Yun lang ho ang advisable. Pag naging 32, 33, 34, nanganganib na kayo sa diabetes, heart attack, hypertension, mga gallstone, kung ano-ano po. Ano ibig ko sabihin? Kaya ang gusto ko, yung kanin na medyo maraing sabaw, para, kasi kung masyadong concentrated na puro kanin, malakas baho yun Di ba? Ngayon, yung bang nagsasabi sa lahat ng bagay, nagkakaisa sila? Magkakaisa ba sila pati sapatos? Ha? Pati bangko, magkakaisa ba sila? Di naman Pinipilit lang nila magkaisa sa butuhan para makakuha sila ng kapangyarihan sa gobyerno. Bakit? Pagka nagkakaisa nga naman sila, pupuntahan sila ng mga politiko, mahihingi nila ang anumang pabor na gusto nilang hingin. Kaya mangyayari graft and corruption. Kaya po, ang pagkakaisang sinasabi sa Biblia, huwag niyong kakalimutan. Pagkakaisa sa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo. Hindi lahat ng point of life ay magkakaisa tayo. Maganda kung magkakaisa tayo sa pananampalataya. Halimbawa, kahit na ikaw ay Muslim, dati kang Katoliko, dati kang Protestante, pag naanib tayo sa iglesia, iaalis na natin yung dati nating paniniwala at magkakaisa tayo. Yun ang maganda. Pero, ang asawa ko, halimbawa, kakandidato ng kapitana. Iglesia ako ni ganon. Ha? Pagkatapos ang napili pala ng pangangasiwa yung isang kapitanang kandidato. Biro mo, ako boboto ko laban sa asawa ko. Anong kalokohan yun? Pag hindi ko binoto yung pinili nila, halimbawa, kagaya nung nangyari sa Tarlac, yung kanyang asawa, humabol ng Kapitan del Barrio. Hindi nakakuha ng pangangasiwa. Siya, miyembro siya ng Iglesia Kulong. Biro mo nangyari, yung pinili ng tagapangasiwa, yun ang sinasamahan nila sa kampanya. Biro mo, asawa mo kita. Lalaki mo yung Kapitan del Barrio, kumakampanya, yung taga-Tarlac na sinasabi ko Yung asawa niya na babae, ang pangit. Bakit ito pangit? Biro mo, yung asawa mo mismo, kandidato. Tapos, ikaw na babae, kasama ka nung ibang kandidato, at yun ang ikinakampanya mo. Dahil hindi napili ng pangangasiwa ninyo yung mister mo. Dahil yung mister mo, walang puwersa. Di ba? O ang napili, yung kalaban ng asawa niya. May yung babae, sumasama doon sa kalaban ng asawa niya, ang halay ka ako noon. Dahil pag hindi yun ang ibinoto ng asawa niya, ititiwalag yung asawa niya. Biro mo yan? It is a suppression of the freedom of choice.
paglalabas ganyan. Diktadurya yan. Naku, mag-iingat po kayo sa ganyang mga relihiyon dahil yung asawa mo, pag hindi yun ang napili, ibang lalaki ikakampanya mo sa kampanya. Kaya po, yung pagkakaisa na yun, hindi yung totoo yun. At saka yung ang pagkakaisaan, bagay ng sanlibutan. Biro mo pagkakaisaan nyo, bagay ng sanlibutan at yun daw ang utos ng Diyos. Eh bakit kung utos ng Diyos siya, yung mga kandidato nyo natatalo? Natatalo ang Diyos nyo, lalabas. Hindi ho yan utos. Ang utos magkaisa sa Ebanghelyo. Yung aral. Yun po. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.